Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello mga kapatid, magandang hapon. Kumusta po? At ngayon, isi-share ko sa inyo yung magandang reflection ni St. John Mary Vianney. Sa mga hindi nakakaalam, si St. John Mary Vianney ay isang pari, isang patron ng diocesan priest. Sabi niya, ang ganda nito, no one goes to heaven impure. Hindi tayo makapasok sa langit kung meron tayong maliit na kasalanan. Sabi niya, when a person dies, they do not go straight to heaven. So hindi totoo na directly papasok tayo sa kaharian. When a person dies, do not go straight to heaven unless they are saints on earth. Kung santo ka, dito lang sa lupa, unless. Ayan po ang qualification. Pwede ka makapasok sa kaharian sa langit, automatic, kung santo ka. You are doing a great evil to your loved ones if you do not pray for them. Kung hindi mo ipagdasal yung mga nauna sa atin, you are doing a great evil to your loved ones. So reminder po ito galing ni Saint Maria Vianney para sa ating lahat. So araw-araw po, every time mag-misa tayo, include them in our prayers. If you do not pray for them, you are doing a great evil to your loved ones. You are doing great evil for your loved ones. If you don't pray for them, do not say, my relatives is in heaven now. Huwag mong sabihin na ang aking kamag-anak, dahil namatay ngayon, nandun na siya sa langit. Do not say, di ba? Yun lagi yung greetings natin. He is in heaven now. Sabi ni St. John Mary Vianney, do not say my relative is in heaven now. No, they are not. Hindi sila nakapasok pa sa kaharian sa langit. If they are Catholic and died with confession, they went first to purgatory. Kung nakareceive sila ng sacrament of confession and renting of the Eucharist, they went to purgatory. It is your obligation to make sure that person receives the last sacraments. So, kung meron tayong mga kapatid na malapit na mamatay, call your priest. At example, dito sa mga hospital, merong chaplain po dyan. At kung wala namang pari, magdasal po kayo ng rosaryo, magbasa ng Biblia, at i-inspire yung may sakit na call the name of Jesus, magdasal ka, iaalay mo yung yung mga suffering mo sa Panginoon. Okay? And your obligation, if you truly love them, to pray so they may get out of the fires of purgatory soon. So, ang ganda ng reminder ni Saint John Mary Vianney sa ating lahat po. Okay? So, kung totoo na mahal natin
ang mga nasawi nating mga kapatid, continue to remember them in your rosary. Okay? Make an intention for them. Okay? Ang ganda. No? A holy mass, yung, diba, every kalag-kalag, no? All Souls Day, All Saints Day, diba? A holy mass once a year, yung nagpamisa ka once a year, it's cruel. It's a cruel. No? Kung magpapamisa ka lang sa mga kaluluwa once a year, it's a cruelty. It's cruel. Hindi maganda yon. Once a month is not any better. Think of your time. How will you like people to pray for you? Remember, 1 second in purgatory feels like years. Isang segundo sa purgatorio, it likes years. No? Remember, pray and say many masses for your loved ones. So, lagi nating alalahanin yung mga kapatid nating nauna sa atin. Offer masses for them as many as we can. No? No one goes to heaven not pure. Hindi tayo makapasok na impure. Masama yung isipan natin, masama yung mga salita natin, masama yung ugali natin. You cannot go to heaven not pure. I come to tell you that they suffer in purgatory and they wept and that they demand with urgent cries. Ito yung urgent cries. Nagdemand sila sa atin na ipagdasal nyo kami. Okay? So, ito yung ugaliin natin, ha? Every day po, aalalahanin natin yung mga relatives natin, yung mga kapatid natin, yung mga mahal natin sa buhay to pray more, no? That they demand with urgent cries the help of your parents, with your help of your prayers and your good works. Pati yung good works natin, yung itong pagsiwalat ko sa Ebanghelyo, i-dedicate ko po ito sa poor souls in purgatory. Malaking tulong po yun. Yung pag-evangelize natin, i-dedicate ko po ito sa mga kaluluwa sa purgatorio. Mga relatives ko, mga ancestors ko, nawalan ng nag-alala sa kanila. At kung mapunta sila sa langit, dahil sa sakripisyo mo, dahil sa prayer mo, dahil sa good works mo, sila naman ang magdasal para sa atin. Okay, ang ganda, no? Vice versa. I seem to hear them crying from the depths of those fires. We devour them. Tell our loved ones, tell our children, tell all our relatives how great the evils are which they are making us suffer. We throw ourselves at their feet to implore the help of their prayers. Tell them that since we have been separated from them, we have been here burning in the flames. Sabi ng mga kaluluwa. Pray for us. At meron bang prayer para sa mga patay? Basahin natin ang Dos Maccabees. Chapter 12, verses 44 to 45. Ito ang nakasulat, mga kapatid. Basahin natin, ha? I-search muna natin. State that if Judas Maccabees hadn't believed in resurrection, praying for the dead would have been foolish. Walang kahulugan. But his action was a holy and pious. Yung prayer for the dead, yung pagdasal natin, his action was a holy and pious thought. Because he believed in the reward awaiting those who die in godliness. So, yung pagdasal pala natin sa mga patay is a holy and pious thought. Ano yun? Holy and pious thought. Second Maccabees, hindi pa naitatag ni Kristo ang kanyang simbahan nito, kapatid. So, yan lang sa muna, no? Sana po ay na-inspire po kayo. Pasalamat lang ako sa mga
star senders natin, si Vincenzo Espiritu. Spread the good news, Father, from Dungkoy, NYC. Pray for my mother, Miguela. Yes, I will. Padala sa atin ng 100 stars. Si Ruin na tupas. No, 100 stars. Hello, Father. May nakig-friend na ako. Pag sabi ko, tawag ako sa'yo. Giblock ko niya agad. I know nga, dili to ikaw. Yes. Lizelle, hindi po yun ako. Mag-ingat po kayo sa mga scammer ngayon. No? Ginagamit yung picture ko, ginagamit yung mga larawan ko, ginagamit yung pangalan natin na to proclaim the good news, but to gain more profits. So mag-ingat po kayo, ha. Salamat po. So quick live lang po tayo, pasensya na po kayo. At ang daming nagko-comment natin, hindi ko mabasa lahat, no? Si Christina Lapot, ano sabi niya dito? Mayong hapon, Father, naunta ko'y hangyo ni mo, Pads, na ako'y ipapray ni mo, Pads, asawa sa akong manghod, si Mabel Lapot, naa siya sa breast cancer stage 4 na. Okay, go to the priest, ha? Go to the priest, receive the sacrament of healing, and then kung kaya pa niya, makasamba siya araw-araw. Yung mga gamot, inumin din niya dahil instrument of healing yon, at makinig din siya sa doktor. Yung doktor is not contrary to the will of God. They are instrument of God's healing power. But the Eucharist is greater than us, the instrument, because the Eucharist is the source of all healing. Kung kaya pa niya, makasamba siya every day po. At si Nini Almonte, libre lang po yung Eucharist, walang bayad po. We rely, no, on the goodness of the Lord. Si Ate Maymay, item, gwapo man good. Salamat, Ate May. Sana mapansin mo ako, si Gabino Asis. No? Okay, yun lang sa muna, ha. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name, the kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. Hallowed be the name, the kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Gusto ko sana magpa-healing prayer po ako ng aking sakit. So, ang gawin mo, kapatid, go to your priest, receive the sacrament, and then, nandito lang tayo sa Anas Valencia. From Thursday to Sunday po, open yung office natin. Dapat 7 a.m. nandun na po kayo. Anas Valencia, Bohol po. Sa mga malapit lang dito at magtanong, Thursday to Sunday po, nandun po tayo. So, hindi na tayo tumanggap ng ibang talk sa ibang lugar po. Okay? Dahil gusto ko mag-focus na dito. Salamat, Sheila Bito. No? Go to your priest, kapatid, at magsamba ka lagi, ha? Mayong hapon, Father, pangutahan na ako, pwede ra ba maghalad akong papa ug mamagkalag, magampo man sila sa basahon sa mga kalag, naa may basahon sa mga espiritu santo. So, yung mga novena para sa patay, pwede po. Pero mag-ingat po kayo, ha? Baka hindi yan approve ng simbahan. So, dapat may nihil obstat. Paano natin malaman, Father, na approve ito ng simbahan, yung novena mo? May nihil obstat ng isang obispo. No, yan po ang palatandaan. Kung wala, mag-ingat po kayo. Hindi po yan approve ng simbahan. At huwag na kayo mag-alay po ng iba. Sorry, Father, kay very busy. Mag-reply lang ko. Si Sister Amor Castro. Kasiro. So, yun lang sa muna, ha. Fight Tibaria, attacks of D with a humble heart po. God bless.